Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos, na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon, at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy itinagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli, at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa natin ngayon ay continuation ng farewell speech ni Pablo sa mga leaders ng Efeso sa daungan ng mga barko sa lungsod ng Mileto. Nagbigay si Pablo ng warning sa mga leaders ng community. Dapat bantayan nila ang kanilang sarili at ang kawan o communities na ipinagkatiwala sa kanila. Sila ang itinalaga ng Espiritu Santo na maging leaders ng kawan na binuhusan ni Kristo ng kanyang dugo. Maging mapagbantay sila kasi pag alis niya, siguradong may darating na mga mababangis na aso na lalapain at ikakalat ang lupa. Ipapakalat nila ang kasinungalingan at guguluhin ang katuruan na iniwan ni Pablo sa kanila. Maaring ang iba sa mga taong ito ay nanggaling mismo sa kanilang grupo. Sabi ni Pablo na 3 taon siyang nagpagal araw at gabi sa pagbibigay ng wastong aral sa kanila. Huwag nilang sayangin ang mga katuruang ito. Pinaalaala din ni Pablo na sa loob ng 3 taon nandoon sila at na nandoon siya, hindi naman siya tumanggap ng pilak o ginto mula sa kanila. Nabuhay siya sa kanyang sariling sikap. Si Pablo ay may hanap buhay. Siya ay gumagawa ng mga tolda. Masipag siya sa trabahong ito para hindi siya umasa sa iba
at masuportahan niya ang kanyang sarili. Nagbigay siya ng halimbawa sa mga Kristiyano na dapat maging masipag sa trabaho upang makatulong din sa mga pangangailangan ng iba. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa ang tumatanggap. Iyakan silang lahat nang matapos na si Pablo ang kanyang pamamaalam. Masyado silang nalungkot nung sinabi ni Pablo na hindi na sila uli magkikita. May binanggit si Pablo na isang sentence na sabi ni Jesus, na sabi niya ay galing kay Jesus mismo. Ito ay mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang kasabihang ito ay hindi natin matatagpuan sa alinmang sa 4 na ebanghelyo. Ito'y nagpapakita sa atin na hindi lahat ng salita at gawa ni Jesus ay nasusulat sa ebanghelyo. May iba pa siyang ginawa na naipasa sa atin sa pamagitan ng apostolic tradition. Mga salita at gawa ng mga apostol na wala sa mga ebanghelyo. Mga salita at gawa ni Jesus na wala sa mga ebanghelyo. Maganda din ang sinabi ni Pablo na dapat tayo magsikap at maging masipag upang hindi tayo umasa sa iba at upang may maitulong pa tayo sa mga mahihina at mga nangangailangan. Kaya ang pagsisikap natin ay hindi lang dapat para sa atin. Nagsisikap din tayo, naghahanap buhay din tayo para sa iba, lalo na sa mga hindi masyadong pinalad o hindi kasing galing natin. May slogan tayo noon, gifted to give. Let us maximize the use of our gifts so that we can also give to others. At huwag tayong malungkot na tayo'y nalalamangan dahil sa tayo na lang ang palaging nagbibigay. Kasi sabi nga ni Jesus na mas pinagpapala ang nagbibigay. Hindi tayo nawawalan kapag tayo ay tumutulong. Hindi tayo nalalamangan kasi tayo ay tumutulong. Mas biniyayaan pa tayo. Mas madaling harapin ang wakas ng ating buhay kung masasabi natin na hindi nasayang ang buhay natin kasi marami tayong natulungan at naitulong sa iba. O Panginoong Diyos, gawin mo po akong generous sa aking pagiging mapagbigay sa iba. At kung hindi ko ito pagsisisihan na ako ay nakatulong at nakabahagi at ako ay naging generous. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.